Kabanata 2331. Bagaman hindi malinaw kay Simeon kung bakit tina-target ng mga evil practitioner si Severin, susuportahan niya si Halbert hanggat maaari basta mapatay niya si Severin. Sa ganoong paraan lamang mapapawi ang naglalagablab na galit sa kanyang puso. Hindi maiwasan ni Tobias ang manginig nang makita ang baliw na ekspresyon sa mukha ni Simeon. Sa katunayan, bago pa man pumasok sa Starry Sky Battlespace, handa na si Tobias. Pagkatapos ng lahat, ang 7th grade breakthrough pill ng Dayform sect ay hindi basta-bastang nakukuha. Ngunit pagdating sa tunay na pagharap kay Severin, hindi maiwasan ni Tobias ang makaramdam ng takot at pangamba. Ito ay dahil, sa kompetisyon para sa Wildfire Royal Paragon Treasure sa Arctic Heights, nag-iwan si Severin ng malalim na takot sa kanya. Lalo pang natakot si Tobias nang masaksihan na si Severin, na isang level 3 Paragon, ay nakikipaglaban sa isang level 5 Paragon. Hindi niya maalis ang malabong pakiramdam ng pangamba at nagtaka, maaari ba siyang manalo? Hindi. Imposible. Talagang imposible. Mabilis na iniling ni Tobias ang kanyang ulo, at pakiramdam niya sobra lang ang kanyang pag-aalala. Kahit gaano katatag si Severin, ang kanyang kalaban ay sa huli ay isang makapangyarihang level 5 Paragon. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan nina Severin at Halbert ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa Starry Sky Battlespace. Halos lahat sa loob ng isang radius na 1,000 milya ay dumiretso sa lugar sa unang pagkakataon nang madama ang lumalabas na kapangyarihan mula doon. Dahil ang partikular na rehiyon ng Starry Sky ay nasa gilid pa rin ng Starry Sky Battlespace, ang kalapit na espasyo ay medyo desyerto. Kaya, ang antas ng cultivation ng mga cultivator doon ay hindi hihigit sa level 5 Paragon. Kabilang sa mga palihim na nanunood ng labanan ay mga evil practitioners mula sa mga estado ng Season at Lastborncut, at nakilala nila si Halbert sa isang sulyap lamang. Iyan si Halbert, ang ika-6 na core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Sandali lang. Maaari ba ang taong gumagamit ng elite quality spiritual treasure sa kabilang panig ay siya ring nakatalo kay Blake dati? Sino man siya, wala siyang pagkakataon. Si Halbert ang ika-6 na core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, at minsang lumagpas ng level upang patayin ang isang level 5 ferocious beast habang siya ay level 4 Paragon pa lamang. Ang kapangyarihan ng mga disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land ay lampas sa ating imahinasyon. Hindi maaaring manalo ang taong iyon laban kay Halbert kahit na may elite quality spiritual treasure siya. Marami sa mga lihim na nanunood ng labanan ang hindi optimistiko sa tsansa ni Severin na manalo. Pagkatapos ng lahat, gaano man nila siya tingnan, si Halbert ay labis na mas makapangyarihan kaysa kay Severin. Pagkatapos ng lahat, si Halbert ay isang core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, at bagaman ang kanyang status ay hindi kasing taas ng saintment ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, ang kanyang kapangyarihan sa level 5 Paragon ay sadyang kahanga-hanga. Parehong prodigy ang dalawa, kaya may kakayahan silang maging invincible sa parehong level at may kakayahang lumaban sa pagitan ng mga level. Habang nagkaroon ng kalamangan si Severin laban kay Blake dati, na nagpasiklab kay Blake hanggang sa maipakita niya ang pagkakaroon ni Severin ng elite quality spiritual treasure, mahalagang tandaan na ang elite quality spiritual treasure ay sa huli isang walang buhay na bagay at hindi isang makapangyarihang kasangkapan sa lahat. Mula sa perspektibo ng raw strength, ang cultivation ni Severin sa level 3 Paragon ay mas mababa kaysa kay Halbert. Higit pa rito, si Halbert ay disipulo ng isang sacred land, at ang mga disipulo mula sa ganitong prestihiyosong sekta ay hindi madaling labanan, bawat isa ay may kakayahang kahanga-hanga. Sa gitna ng matinding labanan, hindi alam ni Severin na ang mga lihim na nanunood ay negatibo ang pananaw sa kanyang sitwasyon. Lahat sila ay nagkasundo na malapit ng maranasan ni Severin ang malupit na kapalaran. Pinakawalan ni Severin ang sunod-sunod na atake gamit ang Flameless Pinnacle laban kay Halbert. Bagaman nakakasabay pa rin siya sa mga galaw ni Halbert, naunawaan niya na hindi magtatagal bago siya matalo. Nalampasan ng lakas ni Halbert si Severin ng malaking margin, at habang lumilipas ang oras, alam ni Severin na ang sandali kapag naubos ang kanyang spiritual energy ay magiging pagkakataon para sa kanyang kalaban na kontrahin siya.
Naramdaman ang mabilis na pagkaubos ng spiritual energy sa kanyang energy center, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Severin. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kung magtatagal ito, wala akong pagkakataon na manalo. Sa pagkatanto nito, nagsimulang maaninag ang kapangyarihan ni Severin. Patuloy niyang pinakawala ng isa pang makapangyarihang suntok pagkatapos ng isa, at lumilitaw ang mga ito na marilag at kahanga-hanga tulad ng nagliliyab na araw. Ang Flameless Pinnacle ay tunay ng makapangyarihan at kilala bilang ang natatanging kayamanan ng Royal Paragon na si Wildfire. Maaaring sabihin na ang bilang ng mga prodigy sa buong Starry Sky Battle Space na nagtataglay ng elite quality spiritual treasure ay hindi hihigit sa 10. Minsan, ang tagumpay o kabiguan ng isang labanan ay nakasalalay sa mga elite quality spiritual treasures na ito. Dahil sa antas ng cultivation ni Severin noon, naramdaman pa rin niya ang hirap sa ganap na pagpapalabas ng kapangyarihan ng elite quality spiritual treasure na hawak niya. Bilang isang level 3 Paragon, hindi kayang kontrolin ni Severin ang elite quality spiritual treasure ng matagal. Hindi niya nagagawa ang kayang gawin ng isang Paragon cultivator, ang wasaki ng malalawak na distansya sa isang hampas. Sa pinakamainam, kaya lamang niyang hayaang humawak ang Flameless Pinnacle sa ibabaw ng kanyang ulo para sa depensa at paminsan-minsang gamitin ito upang atakihin ang kalaban. Malamang, ang isang buong hampas ay magpapahupas sa spiritual energy sa loob ng kanyang katawan, na mag-iiwan sa kanya na napagod, kung gagamitin niya ng buong lakas ang tunay na kapangyarihan ng elite quality spiritual treasure. Isa itong dilemma na hindi niya alam kung paano lulutasin. Samantala, si Halbert, ang kanyang kalaban, ay mukhang kalmado at kampante. Isang malaking lawak ng itim na demonic energy ang umiikot sa kanya na parang nabubuhay, na bumubuo ng siksik at hindi matitinag na ulap. Ang Soul Devouring Bone Whip sa kanyang kamay ay kumikislap ng banayad na nakakatakot na liwanag habang naglalabas ng mga iyak ng mga pinahirapang kaluluwa na yumanig sa paligid, na lumilikha ng mga alon na tila nagbabanggaan. Gayunpaman, agad na napigilan ang mga alon na iyon ng makinang na liwanag mula sa bundok na hugis ng Flameless Pinnacle. Nakita ni Halbert na kahit pansamantala, kayang sirain ng kanyang mga atake ang depensa ni Severin, kaya nanatili siyang hindi nag-aalangan. Alam niya na hanggat patuloy siyang umaatake, sa huli ay matatamba ang depensa ni Severin. Kapag nasa kahinaan na si Severin, madali na niyang matatalo ito at makukuha ang elite quality spiritual treasure. Ngumiti ng malamig si Halbert at nilait si Severin sa pag-iisip ng kanyang nalalapit na panalo. Sa simula, inisip niyang kahanga-hanga si Severin dahil natalo niya si Blake, ngunit lumalabas na wala itong halaga kung wala ang kanyang elite quality spiritual treasure. Ang mga level 3 Paragon cultivators tulad ni Severin ay karaniwan kay Halbert, at marami na siyang natalo at naranasan. Pinagsabihan ni Halbert si Severin, "Hey, tingnan natin kung may natira ka pang lihim na alas." Agad pagkatapos niyang magsalita, hinato niya ang bone whip sa kanyang kamay. Mabilis na sumulpat ang daan-daang anino ng letigong itim kasabay ng dumadaloy na demonic energy sa paligid. Bawat isa sa mga anino ng letigo ay tumagos sa hangin, at ang aura na ibinubuga nito ay sapat upang manginig ang kahit isang level 5 Paragon sa takot. Ang matitinding anino ng letigo ay tumama sa bumababang sky soil energy ng Flameless Pinnacle, na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Sa bawat pagsabog, napilitang umatras si Severin ng isang hakbang. Unti-unting nabuo ang pawis sa mukha ni Severin habang pinipilit niyang makipagsabayan sa walang tigil at tumitinding pag-atake. Ang aura na nagmumula kay Halbert ay mahirap tiisin kahit ng isang prodigy na kapantay niya, lalo pat si Halbert ay disipulo ng Yellow Ghost Tribe, na kilala sa kanilang mapanlinlang at nakamamanghang demonic technique. Marami sa mga kasanayan ni Severin ay naharang ng mist-like demonic energy sa harap ni Halbert, na nag-iwan sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Lubos siyang nasa depensa, at ang mga nakapaligid na nanunood ay nanginginig at ngumisi habang pinapanood si Severin na unti-unting natatalo. Nakakalungkot, tila isang prodigy siya para tumagal ng ganito laban sa isang level 5 Paragon habang siya ay level 3 lamang. Sa kasamaang palad, nauubos ang kanyang swerte nang harapin niya si Halbert. Si Halbert ay core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land,
na ang kapangyarihan ay tanging napag-iwanan lamang ng saintmen at ilang mataas na ranggo na core disciples. Hindi ako magtataka kung ang isang ordinaryong level 5 Paragon ay hindi siya matatalo. Tiyak na dahil sa elite quality spiritual treasure niya lamang siya nakatagal laban kay Halbert ng ganito katagal. Sa mga nanunood, si Simeon ang pinaka natutuwa. Nang makita niyang natatalo si Severin, ngumiti siya ng malapad, para bang inaasahan na niya na malapit ng matalo si Severin. Sa itaas ng labanan, ang tunggalian ni Severin at Halbert ay nanatiling matindi, ngunit unti-unti nang malinaw kung sino ang may kalamangan. Mabangis ang mga atake ni Halbert. Ang bone whip sa kanyang kamay, na hinaluan ng nakapaligid na demonic energy ay naglalabas ng nakakakilabot na hiyaw sa bawat hampas sa hangin, na nagdudulot ng mga shockwave at puwang sa nakapaligid na kawalan. Ngunit si Severin ay lalong nahihirapang ipagtanggol ang sarili, lalo na sa pagsulong. Kaya't nagamit lamang niya ang Flameless Pinnacle bilang depensa, inilalagay ito sa ibabaw ng kanyang ulo para proteksyon. Sa kabila ng nakakatakot na lakas ng kanyang True Sun Fist technique, bawat sumasabog na hampas na parang isang maningning na araw ay mabilis na nilamon at halos tuluyang naubos ng malawak na demonic energy sa harap ni Halbert. Ang sword beam na pinakawala ng Scarlet Sky Sword sa kamay ni Severin ay nakakatakot at matalim na sapat para putulin ang espasyo, ngunit naharang pa rin ito ng bone whip ni Halbert. Pagkatapos ng daan-daang palitan, naging hindi epektibo ang mga atake ni Severin, at unti-unti siyang napunta sa mapanganib na posisyon. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, iniisip ni Severin nang maunawaan ang lalong delikadong sitwasyon. Tila kailangan ko nang gamitin ang aking trump card dahil ang ordinaryong divine techniques at martial arts ay hindi epektibo laban sa demonic energies na iyon. Mahigpit niyang hawak ang Scarlet Sky Sword, na naglalabas ng nag-aapoy na apoy, at desididong ipinasok ang malaking dami ng kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kanyang energy center dito. Mabilis na sumiklab ang pulang apoy sa Scarlet Sky Sword na tila binala ni Severin ng mainit na langis dito. Ang matinding init ay nagdulot ng pagkakadistort ng nakapaligid na kawalan, at isang nakakatakot na aura ang kumalat ng daan-daang milya. Sa sandaling iyon, bawat selula at bawat butas ng balat ni Severin ay naglabas ng maningning na liwanag. Isang kahangahangang sword wheel na puno ng masiglang combat spirit ang sumabog mula sa kanya, na nagdulot ng paggalaw sa kanyang buhok kahit walang hangin. Sa sandaling iyon, tila hindi matiis ng kawalan sa paligid ang presyon ng nakakatakot na sword wheel na ito. Nabiyak ito, na bumuo ng malalaking puwang sa espasyo. Hindi mabilang na elemento ng lupa, tubig, hangin, apoy, at magulong paikot-ikot ang sumiklab mula sa mga puwang, na sumaklaw sa buong battlefield. Mas naging magulo at hindi mahulaan ang buong battlefield mula sa pananaw ng mga nanunood. Isang nakaka-alarming na pakiramdam ng takot ang biglang sumulpot sa hangin ng umingit si Severin. Habang bumagsak ang tinig ni Severin, ang spiritual energy sa loob ng kanyang energy center ay nag-transform sa mabilis na kumukulong gintong karagatan. Pinangunahan nito ang anino ng isang maliit na espada, na nakabitin sa ibabaw ng kanyang energy center, upang lumipad palabas. Sa sandaling lumipad ang anino ng maliit na espada mula sa katawan ni Severin, ang masiglang sword wheel ay nanghagupit ng baliw sa nakapaligid na kawalan, na winasak ang hindi mabilang na elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Ang Chaotic Sword Shadow ay nagdala ng napakakatakot na puwersa habang ito'y pumapalapit kay Halbert sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang kisap mata, biglang nakaramdam si Halbert ng hindi maipaliwanag na takot, na nagdulot sa bawat buhok sa kanyang katawan na tumayo. Namutla ang kanyang mukha, at lumiit ng husto ang kanyang mga pupil, at ang kilabot ay dumaan sa kanyang buong gulugod. Ang labis na mapanganib na sitwasyon ay nagpabalik ng alaala sa kanya na naramdaman lamang niya sa harap ng mga saintmen ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Anong klaseng bagay yan, sigaw ni Halbert habang pinapanood ang mabilis na papalapit na Chaotic Sword Shadow, na mula sa simula ay mas maliit pa sa palad ay lumalaki ng maraming ulit sa bawat hakbang na pasulong. Wala na siyang oras para alamin pa. Ang Chaotic Sword Wheel ni Severin ay patuloy na lumalaki at umuusad ng nakakabahala ang bilis. Halos nasa tabi na nito si Halbert sa isang kisap mata. Mabilis na naglabas si Halbert ng palm strike.
Ang demonic energy sa paligid niya ay tila nabuhay, at bumuo agad ng protective circle sa kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis niyang isinangguni ang isang maliit na purple furnace. Ang aura ng superior quality spiritual treasure na ibinubuga nito ay nagdulot ng takot sa mga nakapaligid. Habang inilalabas ni Halbert ang maliit na kaldero na kasing laki ng kamao, mabilis itong lumaki hanggang sa maging kasing laki ng bundok. Naglabas ng makinang na violet na liwanag na bumuo ng proteksyon na bomb alot kay Halbert. Pagkatapos mailagay ang 2 layer ng depensa sa paligid niya, hindi siya nag-aksaya ng oras at bumuo ng hand seals, at isang spiritual light barrier ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos gawin ang mga aksyon na ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Halbert. Mahigpit niyang hinawakan ang soul devouring bone whip na kumikislap ng madilim, na nagdulot ng pagbuga ng aura ng isang level 5 paragon mula sa kanyang katawan. Dali-dali siyang sumugod patungo sa papalapit na Chaotic Sword Shadow. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makontak niya ang Chaotic Sword Shadow at sinubukang umatras. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na sword wheel ang sumabog mula sa Chaotic Sword Shadow. Ang Chaotic Sword Wheel na ito, nakahawig ng mga prinsipyo ng universo, ay sumiklab na may maringal na aura. Hindi mabilang na prinsipyo ang bumagsak sa purple furnace sa ibabaw ng kanyang ulo, na lumikha ng serye ng mga tunog ng pagbanggaan na parang malakas na buhos ng kidlat at kulog. Ang purple furnace, na isang superior quality spiritual treasure, ay nakatiis lamang ng matinding atake ng ilang segundo. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek na kahawig ng spiderweb sa ibabaw nito, at sa huli, sumabog ito sa kalangitan na parang nakasisilaw na paputok. Paano ito posible, sigaw ni Halbert sa pagkabigla at takot? Ang kanyang purple furnace ay isang superior quality spiritual treasure, paano ito nasira ng ganoon kadali? Bago pa siya makapag-isip ng higit pa, mabilis na pinilas ng Chaotic Sword Shadow ang espasyo, at tumama sa pangalawang depensa ni Halbert. Ang nakapaligid na itim na demonic energy ay agad na nawala ng makontak ang sword wheel ni Severin, na para itong dilim na nakatagpo ng liwanag. Ang natitirang puwersa ng Chaotic Sword Shadow ay walang awang tumama kay Halbert, agad na winasak ang protective barrier sa harap niya. Ang Chaotic Sword Attack ay puminsala sa kanyang laman, kaluluwa, cultivation, at lifespan. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Halbert ay puno ng hiwa habang maraming dumadaloy na dugo. Ang kanyang spiritual soul ay tumanggap ng mabigat na pinsala, at agad siyang naging mahina sa espiritu. Ang kanyang cultivation ay bumagsak mula mid-stage level 5 paragon patungong early stage, at patuloy na bumababa. Ang kanyang lifespan ay agad na nabawasan ng higit sa kalahati, at ang dati niyang itim na buhok ay naging puti agad. Ang kanyang batang mukha ay mabilis na tumanda, kaya't mukhang 10 taon na ang idinagdag sa isang kisap mata. Napuno si Halbert ng takot nang maramdaman na nawawala sa kanya ang kanyang spiritual soul, katawan, cultivation, at lifespan. Kahit na siya ay isang core disciple ng Yellow Ghost Tribe's Sacred Land at may malawak na kaalaman, hindi pa niya naranasan ang teknik na kayang putulin ang cultivation, katawan, at lifespan ng iba sa lahat ng taon ng kanyang cultivation. Ngayon, nasa estado ng pagkabigla si Halbert at sumigaw sa takot. Ngunit hindi siya sinagot ni Severin. Matapos pakawalan ng Chaotic Sword Shadow, agad na bumuo si Severin ng hand seals upang ilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card, ang Lotus Divine Attack. Ang apoy na 3 kulay at kahawig ng mga petals ng makulay na lotus ay sumiklab sa starry sky, na nagdulot ng nakakatakot na aura na winuwasak ang kawalan sa loob ng 12-dosenang milya. Wala ng oras si Halbert para mag-react habang inilalabas ni Severin ang Chaotic Sword Shadow at kaagad sinundan ng Lotus Divine Attack. Ang Chaotic Sword Shadow ang nagbukas ng daan, ngunit ang tunay na nakamamatay na galaw ay ang Lotus Divine Attack. Namumula ang mga mata ni Halbert, at tila malapit nang mabaliw ng harapin ang Lotus Divine Attack kaagad matapos ang Chaotic Sword Shadow. Walang pag-aatubili, inilunsad niya ang Bone Whip, at ito ay naging liwanag na sumilay patungo sa Flame Lotus. Kasabay nito, sinubukan niyang lumiko at tumakas. Ngunit walang paraan na hayaang makatakas ni Severin ng ganoon kadali.
Matagal nang nakalock sa target si Halbert ang Flame Lotus, at agad na winasak ang kanyang Bone Whip. Pagkatapos, walang awa nitong bumangga kay Halbert na may nakapipinsalang puwersa. Sa isang kisap mata, isang napakaliwanag na liwanag ang sumabog sa madilim na starry sky. Kasunod ng liwanag ay isang marahas na pagsabog, na nagdulot ng pag-uga at pagbitak ng mga bituin sa loob ng 12-dosenang milya. Pagkatapos ng pagsabog, nanatili lamang ang malungkot at mapanibughong hiyaw sa starry sky. Hindi. Kabanata 2335. Patay na si Halbert. Ang galit na hiyaw na inilabas niya bago mamatay ay umalingaw-ngaw ng matagal sa kalangitan. Huminga ng malalim si Severin nang may ginhawa matapos matiyak na tuluyang nilamon ng Lotus Fire ang katawan ni Halbert at winasak ang kanyang spiritual soul hanggang wala nang naiwan. Phew! Sa wakas, napalees ko na siya. Lubhang naubos ang spiritual energy ni Severin dahil sa matinding labanan, kung nagpatuloy pa ito, maaari sana siyang mapahamak. Kahit na may elite quality spiritual treasure si Severin, hindi siya nagbaka sakaling maging kampante sa harap ng nakakatakot na lakas ni Halbert, lalo na sa kanyang misteryoso at makapangyarihang dark arts. Kinailangan ni Severin ilabas ang lahat ng kanyang trump cards upang matiyak ang kanyang tagumpay laban sa isang prodigy tulad ni Halbert. Sa kabutihang palad, si Halbert, na marahil sanay sa panalo sa mga labanan ay hindi binigyan ng seryosong pagtingin si Severin. Direktang tinamaan siya ng Chaotic Sword Shadow, at ang kanyang cultivation, lifespan, at espiritu lahat ay nasira, na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang level. Ito ang nagbigay daan para maging nakamamatay ang kasunod na Lotus Divine Attack ni Severin. Ang nakakatakot na shockwaves ay sumabog mula sa malalaking void rifts kung saan namatay si Halbert, at para silang tsunami na humahampas sa mga bangin. Sa isang kisap mata, natangay ang storage ring ni Halbert at ang superior quality spiritual treasure Bone Whip. Ang dalawang bagay ay hinawi ng marahas na hangin patungo sa magulong spiral, na nawala ng tuluyan. Nadurog ang puso ni Severin nang makita iyon. Matinding pagkawala ang kanyang naranasan sa hindi pag-angkin sa dalawang bagay na iyon. Kasabay nito, ang mga lihim na nanunood ng labanan ay nag-react ng sobra ng masaksihan ang pagbagsak ni Halbert. Gas! Patay na si Halbert. Oh my God! Hindi ako makapaniwala na isang level 5 Paragon ay talagang napatay. Hindi niya man lang nailigtas ang kanyang spiritual soul. Oh my God! Hindi ko maiwasang isipin na baka nandaya siya sa lahat ng kanyang nakaraang laban. Hindi posible, tunay na imposible, level 3 Paragon lang si Severin. Kahit na may elite quality spiritual treasure siya, level 5 Paragon pa rin si Halbert. At higit pa, core disciple pa siya ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Paano siya napatay ng biglaan? Dapat ito ay dahil sa divine technique. Narinig ba ninyo ang kakaiba sa Sword Shadow kanina? Matapos tamaan si Halbert, may sandali na bumagsak ang kanyang cultivation. At ang Lotus Fire pagkatapos ay mas nakakatakot pa. Oh my God, ang Sword Beam na naranasan natin ay nakapipigil ng hininga. Napakakatakot, para bang kayang sirain ang kawalan. Ngunit hindi ko inasahan na hindi niya ito makaka-counter. Lahat ng manunood ay nagulat nang makita si Halbert na napatay agad, hindi man lang nakaligtas ang kanyang spiritual soul. Lalo na si Simeon, na sabik ng masaksihan ang pagkatalo ni Severin. Ngunit sa sandaling iyon, nakatitig siya na parang hindi makapaniwala, na nakabuka ang kanyang bibig sa pagtataka kay Severin. Paano ito posible? Paano ito posible? Sigaw ni Simeon habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang buhok, na may halong pagkabigla, sorpresa, at hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi matatawaran ang lakas ni Halbert kumpara kay Severin. Sandali lang ang nakalipas at nahihirapan si Severin, na hindi makalaban, at napilitang umasa sa kanyang spiritual treasure upang mapigilan ang malalakas na atake ni Halbert. Kaya paano posible na biglang bumaligtad ang sitwasyon matapos pumutok ang kapangyarihan ni Severin? Si Halbert, isang level 5 Paragon, ay agad na napatay ni Severin. Kahit na si Tobias, na kamakailan lang ay nakapag-breakthrough sa Paragon, ay dapat may kakayahang lumaban, sa tingin ni Simeon. Matinding buhay ang taglay ng isang Paragon cultivator.
Ang kanilang spiritual soul ay konektado sa kapangyarihan ng langit at lupa, at kahit masira ang katawan, dapat ay nakatakas ang spiritual soul. Ngunit hindi man lang nakatakas si Halbert gamit ang kanyang spiritual soul, hindi na nakaligtas sa atake. Talaga bang ganun kahina si Halbert? Ang pagiging core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land ay may malaking bigat. Upang maging core disciple, lalo na sa isang sekta na tulad ng Yellow Ghost Tribe, kailangan ng malaking lakas. Sa buong Blue Realm, kilala ang Yellow Ghost Tribe na kumikilos ayon sa kanilang kapritsyo, at gumagamit ng walang awa na paraan upang makuha ang nais nila. Sa pakikitungo sa mga kaaway o kapwa-miyembro ng sekta, kilala sila sa kanilang malamig at walang puso na likas. Ang mga practitioner ng dark arts ay kumikilos lamang para sa kanilang sariling interes, at ang iba ay walang pakundangan na isakripisyo ang milyong-milyon para lang masterin ang isang tiyak na teknik. Si Halbert, bilang core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, ay walang duda na may kapangyarihang lampas sa kanyang mga kapwa-miyembro. Ang kanyang level 5 Paragon Cultivation ay itinuturing na mas mataas kaysa sa karamihan ng prodigies na pumasok sa Starry Sky Battle Space. Ngunit kahit na may ganitong kapangyarihan, napatay pa rin siya ni Severin. Paano hindi matitinag si Simeon? Kasabay ng pagkabigla, may malakas na damdaming sama ng loob sa puso ni Simeon. Sa simula, inakala niya na madaling matatalo si Severin ng isang core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land tulad ni Halbert, ngunit malinaw na mali ang kanyang hula. Ngunguso ang mukha ni Simeon nang makita na buhay at maayos pa rin si Severin. Kasabay nito, nag-aalangan siya kung dapat bang umatake kay Severin habang pagod pa ito mula sa matinding laban o hayaan na lang siya. Ngunit ang pag-iisip na namatay si Halbert sa kamay ni Severin ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa isip ni Simeon kung magtatagumpay ba siya sa pagtalo kay Severin. Maraming prodigy sa paligid ang may kaparehong iniisip. Iniisip nila kung dapat bang samantalahin ang pagkakataon upang agawin ang Flameless Pinnacle mula kay Severin. Pagkatapos ng lahat, ang material na yaman ay palaging malakas na motibasyon, lalo na kung elite quality spiritual treasure ang pinag-uusapan. Karaniwan ang mga ordinaryong Paragon cultivators ay gumagamit ng superior quality spiritual treasures, at ang pagkakaroon ng elite quality spiritual treasure ay bihira. Kadalasan, Saint Men at Divine Heirs mula sa mga pangunahing sacred lands lang ang may posibilidad na makamit ang ganitong treasure. Ang pagkakaroon ng elite quality spiritual treasure ay tiyak na magbibigay ng malaking bentahe sa isang labanan sa Starry Sky. Sa sandaling iyon, may isang kumilos na. Isang level 4 cultivator na nakasuot ng itim ang unang kumilos. Hawak ang isang blood red sword, mabilis siyang sumugod kay Severin na may layuning patayin siya. Nang siya ay hindi palalayo ng 100 yarda kay Severin, bigla niyang pinakawala ng blood red sword upang maglabas ng nakakatakot na blood red sword beam. Ang sword beam na mahigit 1,000 milya ang haba ay may dalang amoy ng kamatayan, at agad na winasak ang lahat sa kanyang daraanan. Kahit ang espasyo ay hindi nakaligtas at nabuo ang mga rifts. Itinaas lamang ni Severin ang kanyang kilay sa biglaang ambush habang may malamig na ngiti sa kanyang labi. Ha! Mukhang may isa pang tanga na hindi natatakot sa kamatayan. Matagal na niyang naramdaman ang presensya ng mga nanunood na nakatago sa paligid, kaya tiniyak niyang maging alerto. Hindi niya pababayaan na mangyari ang gusto ng umaatake, dahil pinili ng huli na umatake habang siya ay nagpapagaling mula sa matinding laban. Lumipad ang Scarlet Sky Sword niya, at naglabas ng hindi mabilang na sword beams na tila shower ng mabigat na kulog. Sa mga sword beams na iyon, matalinong itinago ni Severin ang Chaotic Sword Shadow. Ang mahahabang mukha ng batang lalaki, na pakiramdam ay nakakita ng elite quality spiritual treasure na tumatawag sa kanya, ay itinataas ang kamay at banayad na inalag ito. Agad niyang pinatawag ang lantern-shaped spiritual treasure upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Severin sa pamamagitan ng paglikha ng maliwanag na light curtain. Tinamaan ng sword beams ni Severin ang light curtain, na naglabas ng apoy, ngunit nanatili itong nakapwesto. Mukha talagang hamina ka na nga, masayang sabi ng itim na nakaposang na kabataan. Ngunit sa sandaling yun bumagsak ang Chaotic Sword Shadow sa kanya. Ang marahas na sword wheel ay sumira at winasak ang lahat sa kanyang katawan ng walang awa.
Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-disintegrate ang kanyang pisikal na anyo, at nawala ang kanyang kaluluwa, bumagsak ang kanyang cultivation sa mas mababang antas. Sa huli, sumabog siya na may malakas na tunog at naging ulap ng dugo. Ang grupo ng mga nanunood ay hindi na pinilit si Severin pa, matapos masaksihan siyang pumatay ng isang Paragon cultivator sa isang kisap mata. Nilamig ang kanilang mga gulugod, lahat sila ay natakot. Walang pag-aalinlangan, bumaling sila at tumakas. Si Simeon, na nag-isip na kumilos, ay natakot hanggang sa pumuti ang mukha. Tumingin siya kay Severin, at sa pag-aalinlangan, sa huli ay bumaling siya at nagtungo sa kailaliman ng Starry Sky. Sa Starry Sky, hindi maiwasan ni Severin ang huminga ng malalim nang maramdaman niyang umatras na ang lahat ng mga nakatagong nanunood. Gamit ang kanyang divine sense, sinuri niya ang paligid sa loob ng maraming milya upang matiyak na talagang umatras ang mga iyon bago ligtas na ibalik ang flameless pinnacle. Tumingin siya sa ulap ng dugo sa Starry Sky at huminga. Sa wakas, hindi ko nagamit ang lahat ng aking spiritual energy sa laban kay Halbert. Kung hindi, baka mas malala ang mangyari ngayon. Ginamit ni Severin ang dalawa sa kanyang ultimate trump cards laban kay Halbert. Nagawa niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagpapalabas muna ng Chaotic Sword Shadow at pagkatapos ay Lotus Divine Attack. Pagkatapos ng laban, kailangan niyang maging maingat sa posibleng sneak attacks mula sa mga nakatagong nanunood sa paligid. Sa kabutihang palad, naghanda si Severin ng maaga, nag-iwan ng ilang mga tricks sa kanyang bulsa. Dahil dito, mabilis niyang naalis ang level 4 Paragon sa isang sword strike lamang. Kumuha si Severin ng ilang alchemical pills at nilamon ang mga ito. Pagkatapos, naupo siya ng cross-legged upang simulan ang proseso ng pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Pinabalik ng pills ang sigla ng kanyang internal organs, meridians, at buong katawan. Ang energy center, na dati ay bahagyang depleted, ay unti-unting napuno ng spiritual energy. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Bahagyang binuka ang kanyang mga labi at huminga. Isang puting mist ang sumabog palabas kasabay ng malakas na tunog. Ang puting mist ay umabot ng 100 yarda na parang kulog na umaalingaw sa kalangitan. Gamit ang kanyang divine sense, nakita ni Severin na naibalik na ang naubos na spiritual energy sa kanyang energy center. Unti-unti siyang tumayo. Tumingin siya sa naglalaho na ulap ng dugo hindi kalayuan at napabulong. Sana ang laman ng storage ring ng taong iyon ay sulit sa halos maubos ang aking spiritual energy. Winave ni Severin ang kanyang kamay at dinala ang storage ring na lumulutang sa paligid ng ulap ng dugo. Pagkatapos, gamit ang kanyang divine sense, mabilis niyang sinuri ang mga nakapaloob na laman. Karamihan sa mga ito ay ordinaryong alchemical pills, may ilang 7th grade herbs, isang fist-sized starry metal oro, at ilang jade plaques. Kinuha ni Severin ang 7th grade herbs at inilagay sa jade box upang hindi masira ang medicinal properties. Matapos ayusin iyon, kinuha niya ang 3 jade plaques at sinuri ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilapag ni Severin ang jade plaques at napasigaw sa pagkainis, ang malas ko naman na makuha ang gamit ng isang taong sobrang pobre. Sa 3 maliit na jade plaques, isa ay simpleng Starry Sky Battle Space Map na mas mababa pa kaysa sa mayroon na siya. Ang isa ay naglalaman ng low-rank Heaven Quality Cultivation Technique na Greenwood Art, habang ang pangatlo ay low-rank Heaven Quality Martial Technique na Divine Dragon Transformation. Kung iisipin ang kabuoang halaga, hindi pa ito katumbas ng storage ring na nakuha niya mula kay Alva dati. Ang pagkadismaya ay nagdulot kay Severin ng sunod-sunod na pagmumura. Gayunpaman, sa huli ay itinago niya ang jade plaques. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang nakuha mula sa laban at maaari niyang ipagpalat sa sekta pagbalik niya. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang paglalakbay. Plano niyang tuklasin pa ang malalim ng Starry Sky Battle Space upang maghanap ng oportunidad. Ang kanyang katawan ay damaloy sa kalangitan na parang shooting star, at mabilis na nawala sa paningin sa isang kisap mata. Hindi niya alam na kaagad pagkatapos patayin si Halbert, nagulo ang buong Starry Sky Battle Space, at unti-unting tumitindi ang sitwasyon.
Sa kailaliman ng starry sky, sa isang bituin na puno ng sigla, isang batang lalaki na nakasuot ng scholar costume ang dahan-daang inilapag ang isang maliit na jade plaque para sa voice transmission. Kumikinang ang kanyang mga mata. Patay na ang isang core disciple mula sa Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Nagulat ang scholar, at pinatay siya ng isang simpleng level 3 paragon na may elite quality spiritual treasure. Itinaas niya ang kanyang ulo upang titigan ang malalim at walang hangganang starry sky. Lalo pang lumakas ang kanyang interes kay Severin. Interesante, nais kong malaman kung anong sekta ang prodigy na ito, na kayang patayin si Halbert na dalawa ang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Biglang naglabas ng aura ng level 7 paragon ang scholar. Ang nakakatakot na aura ay agad na yumanig sa buong planeta, na nagbago ang kulay ng langit, at nagbitak at nahati ang lupa sa isang kisap mata. Dumating ang scholar sa gitna ng bituin, na itinaas ang kanyang kamay, at hinawakan ng isang malaking piraso ng metal oro, na may naglalagablab pa ring magma sa ibabaw. Naalala niya ang impormasyon na ipinadala sa pamamagitan ng maliit na jade plaque habang tinitingnan ang pulang metal oro sa kanyang kamay. Bagaman maraming metal oro, hindi pa rin ito sapat. Sana makuha ko rin ang elite quality spiritual treasure, bulong niya habang nilalapat ang kanyang dila sa labi. Samantala, sa loob ng isang sobrang itim na spottle crack, isang lugar na palaging nilalabasan ng malamig na Nine Heavens Gale, na umiikot ang nakakatakot na spottle turbulence. Maaaring mawala ang direksyon ng isang Paragon cultivator at hindi na makalabas sa magulong daloy kung hindi mag-iingat. Ngunit sa sandaling iyon, may isang tao na nakaupo ng cross-legged sa loob ng spottle crack, tila nag-iisip tungkol sa isang bagay. Ang batang lalaki, na nakasuot ng marangyang brocade, at may matipuno at matatag na katawan. Ang kanyang bronze-like na pangangatawan ay kumikislap na parang isang masiglang spiritual treasure, na nagpapahintulot sa kanya na tiisin ang mabagsik na Nine Heavens Gale at spottle turbulence sa paligid. Habang siya ay nakatuon sa pag-iisip ng Void, biglang napatigil siya nang umuga ang maliit na jade plaque na nakasabit sa kanyang baywang, na nagbalik sa kanya sa realidad. Lumabas ang isang ngiti ng sorpresa sa kanyang mukha matapos basahin ang impormasyon mula sa jade plaque, na agad napalitan ng matinding interes. Interesante, hindi ko inasahan na ang taong tinalo si Blake noong nakaraan ay kayang patayin si Halbert, na mas mataas ang antas kaysa sa kanya, bulong ng batang lalaki. Lubos na pamilyar si Elry Gilden kay Halbert dahil isa itong core disciple ng Yellow Ghost Tribe Sacred Ground. Kahit na hindi kasing lakas ni Elry si Halbert, ang isang level 5 paragon ay hindi dapat baliwalain. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan nito, natalo pa rin si Halbert sa kamay ni Severin. Gayunpaman, para sa antas at kakayahan ni Elry, halos hindi gaanong kahalaga ang pagpatay ni Severin kay Halbert. Ang kanyang mga kalaban ay ang mga saintmen mula sa mga sacred grounds, mga divine heirs ng Eastern Wilderness clans, mga disipulo ng Great Thunderbeat Temple sa Western regions, mga young lords ng barbaric tribe sa Northern Sea, at ang anak ng Demon King sa Thunderpeak region. Sila lamang ang maaaring ituring na kanyang mga kalaban. Kasabay nito, si Blake na nasa kalagitnaan ng pagpapahinga ay hindi makapaniwala nang malaman niyang hindi lamang nakipaglaban kundi napatay pa ni Severin si Halbert. Hindi pwede, level 3 paragon lang si Severin. Paano niya nalampasan ang dalawang antas, kahit na may elite quality spiritual treasure? Hindi maiwasan ni Blake na maramdaman na parang peke ang balita na kanyang narinig. Paano makakaya ng level 3 paragon na talunin ang level 5 paragon? Lalo na, lahat ng makakapasok sa Starry Sky Battle Space ay itinuturing na prodigy. Ngunit nanahimik si Blake habang dumarating ang mas marami at mas mapagkakatiwalaang impormasyon. Nako, ang taong iyon ay isang halimaw. Nagdilim ang mukha ni Blake, halo-halo ang kanyang emosyon ng kalungkutan at kaunting takot. Kasabay nito, may kaunting ginhawa. Nagpasalamat siya na sa nakaraang laban niya kay Severin, hindi pa naipapakita ng huli ang lahat ng kanyang trump cards. Kung hindi, baka siya na ang nagtapos na patay tulad ni Halbert. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Nagpatuloy si Severin sa mabilis niyang paglalakbay sa kalawakan ng bituin, na hindi alam ang kaguluhang dulot ng pagkakabagsak ni Halbert. Ang kanyang pangalan ngayon ay nasa radar na ng mga prodigy mula sa iba't ibang pangunahing sekta at top-tier clans. Ang kanyang anyo ay tila isang shooting star, na dumaraan sa malawak na espasyo patungo sa kalaliman ng Starry Sky mula sa battlefield kung saan nagkabasag ang kalawakan. Libu-libong milya ang nalakbay niya, at napansin ni Severin na dumami ang mga bituin sa kanyang paligid kumpara sa mga panlabas na rehiyon. Sa regular na pagitan, makakakita siya ng mga scattered meteor belts sa Starry Sky. Ang metal oro sa mga meteor belts na ito, sa kalidad at dami, ay mas higit kumpara sa mga nasa panlabas na rehiyon. Matapos sunod-sunod na makuha ang ilang malalaking meteor at makalap ng ilang piraso ng metal, lumakas ang pananabik ni Severin para sa kalaliman ng Starry Sky. Habang pinagmamasdan ng mga bituin na kumikislap sa paligid niya, na nagbibigay ng sinauna at primordial na aura sa katahimikan, hindi maiwasan ni Severin ang magsabi. Ang malawak na kalawakan ng Starry Sky ay tila isang sinaunang cosmos na puno ng chaotic energy. Tunay ngang nararapat itong tawaging labi ng celestial mula sa sinaunang panahon. Kung ikukumpara sa anumang secret realm na nabisita ni Severin noon, walang duda na ang Starry Sky battle space ang pinaka-top-notch at malawak. Ang legacy ng Wildfire Royal Paragon, na itinuturing na top-notch realm sa buong South Sky, ay parang isang makulay at buhay na maliit na mundo. Ang mga Royal Paragon powerhouse ay hindi lamang may kakayahang tumawid sa void kundi makapasok rin sa chaotic currents nang hindi nawawala sa direksyon. Ang mga Royal Paragons na may higit na lakas ay nakakakuha ng malalim na kaalaman sa mga puwersa ng langit at lupa, na nagpapalakas ng power ng langit at lupa sa kanilang katawan, at ginagawang microcosm ng cosmos ang kanilang energy center. Kahit pagkatapos ng kamatayan, ang microcosm na ito ay patuloy na umuunlad, at kalaunan ay pinagsama sa langit at lupa, na bumubuo ng maliit na secret realm. Ngunit kung ikukumpara sa Starry Sky battle space, ang maliit na realm na ito ay tila napakaliit. Sobrang na-underestimate ni Severin kung gaano kalawak ang Starry Sky battle space, at marahil ay kasing laki ito ng buong South Sky. Dapat pansinin na ang rehiyon ng South Sky ay sumasaklaw ng 10,000 milya sa lahat ng direksyon. Kahit ang isang Paragon, kung hindi titigil kumain o uminom, ay kakailanganin ng ilang araw para lakbayin ang buong South Sky. Bukod dito, ang Starry Sky battle space mismo ay nabuo lamang mula sa void fissures na nilikha sa panahon ng labanan ng mga celestial na nilalang mula sa sinaunang panahon. Ito ay nagbubukas ng tanong kung gaano kalakas ang mga celestial na nilalang na iyon. Habang humahanga si Severin sa kahanga-hanga at makulay na Starry Sky sa paligid niya, biglang nakaramdam siya ng energy fluctuations ng isang labanan sa hindi kalayuan sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Sa sandaling madama ang palatandaan ng labanan, agad niyang itinago ang kanyang aura, na ginamit ang void concealment technique upang mawala sa void. Matapos ang ilang major battle simula nang pumasok siya sa Starry Sky battle space, alam niya ang halaga ng pag-iingat. Habang nakatago sa void, bulong ni Severin sa sarili, ang kapaligiran dito ay talagang brutal, puno ng tuloy-tuloy na labanan. Maingat siyang umusad patungo sa kalaliman ng battlefield, na umaasang makakakuha ng ilang gantimpala bilang isang tagamasid. Pagkaraan ng mahigit 100 milya na paglalakbay, sa wakas ay dumating siya sa lugar ng labanan. May dalawang grupo sa battlefield. Nangunguna rito ang dalawang cultivators na nakasuot ng marangyang embroidered robes, na bawat isa ay may family name na Burke sa dibdib. Pareho silang may malakas na cultivation, na umaabot sa rurok ng level 3 Paragon. Ang pangunahing figure ay may hawak na green longsword, na pinalilibutan ng kanyang sariling swirling sword wheel. Ang kanyang buhok ay lumilipad, kahit walang hangin, habang ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng hindi mapigilang majestic aura, na parang isang sword immortal. Ang isa pa, na may matipuno at malakas na pangangatawan, ay naglalabas ng bronze-like na glow mula sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang vitality ay sumisiklab na parang furnace ng langit at lupa, na nagpapakita na mahirap abutin at invincible na aura. Kabanata 2340.
Ang kanilang kalaban ay isang batang babae na nagliliwanag habang may hawak na kalasag, kasabay ang kaakit-akit na musika mula sa langit. Nakasuot siya ng simpleng kulay na gown na may jade hairband sa buhok. Ang kanyang anyo na walang makeup ay kasing ganda ng petals ng rosas, may kutis na kasing linas ng sinag ng umaga sa nyebe. Ang manipis niyang kilay ay nakakunot sa galit habang ang malalaking mata niya ay puno ng bahagyang inis. Nagtaas ng kilay si Severin sa pagkabigla nang makilala niya kung sino ang babae. Ang batang babae ay walang iba kundi si Callie Romero mula sa Marver Sect, na nakilala ni Severin nang minsang magkita sila. Sa oras na iyon, si Callie ay mukhang labis na napagod, na may dugo sa gilid ng bibig. Mapotla ang kanyang mukha, at ang aura niya ay tila hindi matatag, na nagpapahiwatig na siya ay malubhang nasugatan. Sa kabilang banda, ang dalawang kalaban niya ay mukhang mas maayos ang kalagayan. Ang mga nagniningning na liwanag sa paligid nila ay nagpakita na parang mga celestial na nilalang. Isa sa kanila, isang matipunong lalaki na may katawan na parang twisted roots ng sinaunang puno, ay tumawa ng malakas. Haha, little lady, mabigat na ang sugat mo. Kung ako ang ikaw, ibigay mo na ang treasure map. Huwag ka ng kalokohan. Wala akong treasure map. Kung gusto mong makipaglaban ka. Tugon ni Callie ng banayad ngunit matatag ang boses. Ang batang lalaki na may hawak na green longsword at naglalabas ng malakas na sword wheel ay napangisi. Ha, kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, nagtatapangan ka pa rin. Ituturo ko sa iyo ang leksyon mo sa pagnanakaw sa pamilya ko. Pinagsama ni Hector Burke ang sword wheel sa paligid niya upang ilunsad ang isang malakas na sword beam na mabilis na tumungo kay Callie. Sa harap ng mabagsik na atake, wala nang magawa si Callie kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kalasag habang desperado na pinupuno ito ng lakas ng langit at lupa para maprotektahan ang sarili. Kasabay nito, si Severin na nanatiling nakatago sa void matapos marinig ang pag-uusap mula sa dalawang panig, ay nagsimulang mag-isip. Batay sa kasuotan ni Hector at ng kasama niya, napagtanto ni Severin na sila ay miyembro ng pamilya Burke, isa sa 8 great clans ng Eastern Wilderness. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang 8 great clans ng Eastern Wilderness ay ang 8 pinakamalalakas na clan sa Eastern Wilderness. Ang kanilang mga ninuno ay minsang makapangyarihang tao na nakaakyat sa immortalidad, at nagkaroon ng katanyagan noong sinaunang panahon. Ang foundational strength ng 8 pangunahing clan na ito ay maaaring makipagsabayan sa anumang pangunahing sacred sect. Si Blake, na nakatagpo ni Severin kanina, ay isa ring prodigy ng isa sa 8 great clans ng Eastern Wilderness. Hindi gaanong curious si Severin tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang individual. Sa huli, anumang prodigy na kayang pumasok sa Starry Sky Battle Space ay malamang na may hindi pangkaraniwang background. Mas interesado siya sa treasure map na binanggit ni Hector. May saysay na ipadala ng Burks ang isang tao kay Callie kung nakuha niya ang treasure map nila. Habang dumaan sa isip ni Severin ang ideya, umabot na sa rurok ang labanan. Hindi niya kayang umupo lang habang si Callie, na malubhang sugatan, ay humaharap sa atake ng mga disipulo ng pamilya Burke. Sa madaling salita, ang likod ni Callie ay nakatapat na sa pader. Kaya't napilitan si Severin na kumilos nang makita na si Callie ay nasa bingit na ng pagkatalo. Hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon, na maaaring totoong may treasure map si Callie. Kahit wala man, ang pagtulong sa kapwa South Sky native ay maliit na sakripisyo para kay Severin. Sa anumang sitwasyon, wala kay Severin na mawawala. Sa ganitong isip, tinanggal niya ang kanyang concealment technique at lumabas sa void. Dapat kayong mahiya sa pag-atake sa isang batang babae tulad niyan.